Ano ho yung ginawa sa iyo, Ali? Bakit humingi ka ng hustisya? Mga panghihi po sa maselang parte po ng katawan. Ano po yun? Ano po yun? Panghihi po sa maselang parte ng katawan. Ikaw po ay hinipuan sa masiselang parte ng iyong katawan. Okay. Sino po ang gumawa sa inyo niyan? Ma'am, hello po, ma'am. Hello po. Sino po ang gumawa sa inyo niyan? Asawa po ng amo ko po. So, ibig sabihin nito, Ali, ikaw po ay namamasukan na kasambahay? Opo. Sa edad na 17, di ba bawal yon? Minor de edad ka pa? Kailangan po kasi. Okay, so ibig mo sabihin, hinalay ka o pinaghipan ka nung asawa nung iyong amo. Opo. Okay, sandali lang ha. Kailan nangyari to? Nag-umpisa po noong February po, 2026. February 2026. Opo. Okay. At ano po nangyari? Paulit-ulit bang ginawa sa iyo ito? Sa isang linggo po, mga 3 beses, 4 na beses. As in, hinihipuan ka po sa iba't ibang parte ng iyong katawan. Hinahalikan po, niyayakap, ganun po. Bakit? Wala, sabi mo mag-asawa, so magkasama. Bale yung asawa po kasi nga, lagi pong nasa tindahan. Laging nasa tindahan. Opo, tapos naiiwan pong mag-isa yung lalaki po sa bahay. So, hindi alam nung asawang babae. Opo. Naisumbong mo ba ito sa asawa niya? Hindi po. Sa amo mong babae, hindi mo naisumbong? Hindi po agad. Hindi po agad. Opo. Kailan ka umalis sa kanila? May po. May. Kayo ba ay nagsumbong sa kinauukulan? Opo. Saan po? Saan po? Pulis ba? Barangay ba? Opo, sa polis po. Okay, anong ginawa ho ng pulis? Agad naman po nilang hiningi po ang aking salaysay po. Kaya nga, hiningi yung salaysay ho ninyo and then after that, ano pong nangyari? Ano pong next na nangyari? Ano pong sumunod na nangyari po, Ali? Sige lang, huwag ka matakot, Iya. Anong ibig ko sabihin, anong ginawa po ng mga pulis nung yung kinuha yung salaysay mo? Umaksyon ba sila? Anong ginawa po nila? Ano pong tulong na ang nagawa ho nila sa inyo? Hello, Ali? Huwag kang iiyak Hello po. ka. Huwag kang iiyak ka. Mag-usap muna tayo. Okay. Ano pong ginawa na ng mga pulis? Ano na pong nagawa ho nila? Anong update? Ano po na, Sige po, ano po? Hello, ma'am? Ali? hello po. Oo. Ano pong sabi ng pulis sa inyo? Ano pong move nila? Ano pong ginawa na ho nila? Nagpunta na lang daw po kami ng patawag po. Agosto na ngayon eh. Wala pa rin patawag? Kaya wala po din po. Okay, sige. So, dito sa nangyaring ito, ang hinihingi mo ay, Pusa po. anong gusto mo mangyari? Makulong po yung gumawa po sa akin. 17 years old. Nag-aaral ka pa ba, Ali? Ha? Hindi na po. Okay, sige. Ali, ganito ha, may kakausapin tayo.
kausapin. Nandiyan na ba? Pwede natin kausapin? Ayaw makipag-usap sa atin? Bakit? Akala ko ba ano sila? Ayaw makipag-usap nung chief ng WCPD? Sige. Nag-iba anong pangalan ng police sino 'yon? Yung dapat nag-iba yung desisyon kaagad nila. Nasa duty daw. Anong pangalan ng nasa duty na police? Sige, tawagan niyo on air. Tawagan natin. Ma'am Janice Martinez, Chief Investigator, Socorro Municipal Police Station in Oriental, Mindoro. Madam, Police Chief, ano yan? Police Chief Major? Janice Martinez, ma'am? Sige, tawagan ninyo. Tawagan ninyo. Ano makikipag-usap off there? Wala nga sila nagawa eh. Oh, wala na nga nagawa yung police station na yan. Ano, tatawag pa tayo sa krame? Oh. Kailan kayo nag-file kamo, Ineng? Ali? May po. May, June, July, August na. Hindi pa rin ina-actionan yung yung sumbong mo sa kanila. Tama ba ito yung Socorro, no? Taga Socorro kayo? Opo. Oh. Ba't ayaw sagutin ni Police Chief Major Janice Martinez, nagbago isip niya. Pumayag siya nung una, di ba? Tama ba, Shane? Nasa korte na po ang sabi namin po sa amin. Nag-aantay na lang po kami ng diaran po at shipping po. May abogado na ba kayo? Ang sabi po kasi kumausap po sa amin ay sila na daw po ang magbibigay sa amin ng abogado. Ang tagal na ihay, wala pa rin binibigay na abogado eh. Tawagan nga natin ng PAW. Sandali lang Ali Meron lang kaming tatawagan sa PAW Calling. Sumagot sila Hindi dito pa po namin nakikita yung abogado eh. Kaya nga, ang problema, hindi nyo nakikita abogado kaya tinatawagan namin itong ating Chief Investigator ng Socorro Municipal Station sa Oriental, Mindoro. Pumayag po kanina eh. O ngayon, ayaw na hong pumayag. Madam, wag ganon. Pumayag ka kumausap sa amin live on the air para alam namin na na talagang tutulungan ho ninyo ito. Ngayon, nagbago isip po ninyo. Alam ko nanonood sila ngayon, sigurado eh. Diyan sa Socorro Municipal Police Station sa Oriental, Mindoro. Kasi biglang nagbago yung ihip ng hangin eh. Hindi ba? O bakit ngayon biglang umayaw? O, tumatawag ko kami sa inyo, Madam Police Chief Major Janice, kung hindi nyo sasagutin ito, sa krame na ho kami tatawag. Pag hindi kayo sumagot. Kasi ilang buwan na ho nakalipas. Hanggang ngayon, hindi kilala itong biktima yung abogado na ibibigay ho ninyo. Tama, Ali, no? Wala naman dumarating na abogado. Tama ba? Opo. Sa tayo? Anong tawag dito? Shanin. Doon tayo sa sa Camp Crame. Sa Camp Crame na. Tatawag Shanin, Shanin tuloy. Ang pangalan nito, Ali, wag mo ibababa telepono mamaya tatawag kami sa iyo, ha? At wag mo ibababa telepono, magbe-break lang kami. Tatawag na lang kami sa Campo Crame, okay? Tapos tayo ng PAW. Siguro siya ninyo na nakausap natin na PAW nung nakaraan kasi nagbago isip niya, Ano yung sabi mo kanina? Yung dahilan niya, 'di ba pumayag siya na tawagan na mag-on air? Oh. Ba't ngayon hindi na pumapayag si Major Janice Martinez? Ano nangyari, sir? Kasi kung hindi kayo sasagot dito sa Napolcom to, ibabagsak ko sa Napolcom ito. Maniwala ho kayo sa akin, damay-damay ho dito, ang bagal ho ng galaw ninyo. Police Chief Inspector Janice Martinez, ma'am. Alam kong nanonood ho kayo ngayon, hindi po kami galit sa inyo. Sabi nyo ho, sasagutin nyo kami. Tumawag kami sa inyo, sabi nyo, mag-on air kayo para tulungan tong tao. Ngayon, ayaw nyo na, gusto nyong kausapin yung tao. Bakit? Delayed ho yung trabaho po ninyo.
Mayo pa sila nag-file. August na ngayon. Hindi pa rin ho ninyo na-aaksyonan. Paano kung makatakas na yung ano? Oh, makatakas na ho yung nang molestya sa bata. Ano sabi? Ano sabi? Dahil lang ho mga kaibigan kasi hindi biro ito eh. Eh paano ho kung tumakas ho yung ano? Yung lalaking nang molestya kay Ali. 'Di ba? Ano ba ang gulo ninyo? Ano 'yan? Sino 'yan? Sino na naman 'yan? Janice Nasilot, ano na naman? Okay, hello, magandang umaga, magandang hapon po. Hindi pa pumapayag, sir. Hindi raw pumapayag. Ma'am, magsalita ho kayo, ma'am. Janice Nasilot, Police Chief Inspector Janice Nasilot, ma'am. Dahil may negligence po kayo rito, umabot po ng 2 buwan higit. Ito pong reklamo ng bata. Kung hindi po, didiretso namin ito sa Napolcom. Hindi ho kami nangaaway dito ha. Tinatanong lang namin bakit to ang tagal. Alam ko nanonood sila dyan Napapanood tayo sa Liu Channel 23 dyan sa Mindoro Oh. Anong sagot? Nasa linya na. O sige, kausapin natin. Ma'am Janice Nasilot, magandang hapon po, ma'am. Kahit anong Baya Globe Smart pa yan, basta sumagot. Magandang hapon po, Ma'am Police Chief Inspector Janice Nasilot. Ma'am, good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah, welcome po sa ating programang Aksyon Agad sa DW. Sa Manila ho kami, napapanood po tayo sa Alud 23 tsaka sa radyo. Ma'am, pwede ko bang ilapit sa inyo tong kaso nitong si alias Ali na minolestya po ng kanyang among lalaki? Yes, sir. Kaya problema ho dito, ma'am, umabot na ng higit 2 buwan yung reklamo nila Nagpa-blatter sila hanggang ngayon. Walang aksyon po yung mga kaibigan po natin dyan sa Socorro Municipal Station. Ano ho ba nangyari, ma'am? Sir, ito po yung na-file na namin. Na-file na po namin itong case po ni Aliyah Nava Anyayahan. Na-file niyo po saan, ma'am? Na-file po namin ito sa prosecutor's office. Okay, kilala, hindi ho kinailangan ni Ali ng abogado, ma'am? Nabigyan niyo ho ba ng kopya sila Ali, ma'am, regarding that? Kasi Yes, sabi po. niya wala raw kayong naibigay na update sa kanila Nakausap ko po ang biktima. Hindi ko lang po ma-sure kung 1 week or 2 weeks na po ang nakalipas. So binigyan ko po siya ng kopya ng kanilang salaysay ng kanya pong lola. So ano pong mangyayari ngayon, ma'am? Ano po yung iniintay po natin para kasi ang gusto niya makulong yung talaga yung galit po niya Kawawa naman ho yung minor de edad na ito. Sir, napaliwanag ko lang po sa kanya, yung case po kasi ay pumatak ng regular filing. So ito po, inimbestigahan po namin ito, final po namin yung case hanggang nasa opisina na po ng prosecutor's office. So, Waiting dun po na lang sa tayo. Yes po. Yes, sir. So if ever, ma'am, kung may ano man ang magiging desisyon ng prosecutor's office, kung sakali po, ano po ba yun? Lalabasan ng warrant of arrest yung tao, yung namolestya. Pagdating po kasi sa level nila, sir, hindi ko na kaya pong sagutin, no. Pero kalimitan po kasi, ini-inform po nun ang nireklamo nila kung ano po yung ikinaso namin sa kanila. Ano po pinapatawag. So hanggang hindi ko po doon, alam kung tuloy tapos na po. kaya nga po hanggang doon lamang po yung natin. At least ang sinasabi nyo, nakapag-file na ho kayo sa prosecutor's office. Tama po? Ma'am, nakapag-file na po kayo sa prosecutor's office. Hello? Sige, tawagan nyo ulit. Hindi naman natin sila inaano. Pero parang nandiyan pa sa linya si madam Ma'am, hello? Sige, tawagan nyo po ulit. Ali, Hello po. narinig mo yung sinabi ni Madam Janice Nasilot, yung ating inspector? Opo. Totoo ba nakausap na kayo? Nakausap na kayo a week ago, 2 weeks ago?
Alright. Wala po masyadong... Okay, ganito na lang. Ma'am Janice Nasilot, ma'am. Madam Chief Inspector, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Opo. Salamat po. Nalaman po namin na kayo po'y nakapag-file na sa prosecution. Opo. Opo. Yun po yung gusto namin matanong kasi, di ba? Para alam namin kung saan kami pupunta. Apo. Ano po yung susunod din naming aksyon, matulungan po dahil nagmamakaawa po itong bata eh. 'Di ba? Opo, kasi kanina pa kami tumatawag po ang sabi, kakausapin niyo na lang off air, ayaw niyo kaming kausapin. Nung una pumayag po kayo. 'Di ba? Sa amin lang naman gusto namin malaman ano na pong aksyon ang nagagawa dahil kung hindi, sabi namin tatawag kami sa krami. Hindi ba? Yes, sir. Opo. Ang sa amin po, wala kami, we're not against you, mama. Nagtatanong lang ho kami para mapabilis din po yung pong justice na hinihingi po nitong bata. What if makatakas yung tao? Hindi ba? Yun po yung mga gusto namin tanongin. What if malaman ng tao na siya kinasuhan na, tumakas po yung tao, wala na. Di ba? Di na natin mahagilap. Kawawa naman po itong bata. Ayun. Anyway, sige ma'am, ganun pa man, ilalapit pa rin namin to sa PAW para po namin, kahit pa paano maalalayan po itong bata kasi kawawa naman. But anyway, on your part, thank you po for doing your job. It's na-submit nyo na pala sa ang kaso sa prosecutor's office. Okay? Yes, sir. Thank you, Miss Janice Nasilot. Police Chief Inspector Janice Nasilot, WCPD Chief Investigator po ng Socorro Municipal Police Station in Oriental, Mindoro. Yun lang naman yung gusto natin malaman, mga kaibigan eh. Hindi po ba? Yung malinawan ho itong usaping ito, ano ba itong mga to? Ang daming mag-message. Good afternoon, listening, habang nagre-repack ng candy. Puro pare-pare yung sinasabi naman. Puro pare yung sinasabi nyo. Koy Hipolito, ano to? Sinasabi mo? Waiting for, Koy Hipolito. Ba't iba-iba? Tagal ng warrant of arrest, sinabot ng 2 months sa katakbo na ang suspect. Yun na nga eh. Bakit nagbanggit ng name yung police? Yun na nga po yun. Nagbanggit eh. Dapat dyan, sir, nasasampulan ng mga ganyan tao, nakakawa po ang bata. Yun na nga po yung sinasabi natin dito. Yung bata ang kawawa. Ali? Ganun pa man, yung sinabi nitong si Police Chief Inspector Janice Nasilot, ang sabi niya, nakausap nyo na ba siya ulit or ng lola mo? Ha? Ano po? Nakausap nyo na ba ulit itong si Janice Nasilot, si Inspector Janice Nasilot? O yung lola mo? Hindi pa. Nawala rin. Okay, ganito, napuputol-putol tayo. Ganito na lang. Shanin, magbe-break muna ako. Shanin, meron pa tayong very important na Balikan natin sila ha, balikan natin. Si Asek muna, kausapin natin si Asek din. Magbe-break lang ako saglit ha. Balikan po natin ang isyong ito. Hindi po tayo nangaaway dito ha. Tayo po inaalam po natin ano po nangyayari, ba tumatagal ho yung kaso. Hindi po ba? Para alam po natin saan po tayo magsisimula para matulungan po si Ali. Kasi hindi natin alam eh. Hindi ba? Paring ko negligence of duty yan admin case sa Napolcom. Hindi. Alamin muna natin yung kasi ang sabi niya, nakapag-file na sila. Well, hindi ho natin alam. Kaya tayo hingi ng tulong sa na rin, sa, what do you call this, sa PAW, sa Mimaropa, para sa ganun ay ma-actionan agad dito. Kasi ang punto rito, what if, alam niyang kakasuhan na siya, pwede na siyang tumakbo, hindi ba? Kawawa naman yung bata. Sa bagal ng ginagawa natin, dahil daw regular na daw ho. Mario Joseph talaga ang batas dito, pati ang pagtulong sa kapwa eh. Dapat mabilis din yung action, dapat. Diba yan? Ay, buhay. Na naman talaga, oo, sa Pilipinas. Anyway, Georgine Miliana, magandang hapon sa iyo, ha? Alright, maraming salamat sa pagtutok today. Tuloy-tuloy po tayo at tinatawagan lamang ho natin si Asek Marcos Lacanilaw. Ano ba? Sumasagot hindi. 1:45 po ng hapon. At yung sa naman yung kay Governor Sol Aragones, maraming salamat po. At sa tulong ho ninyong mabilis ngayong araw na ito,
Inaalam ko lang kung nasaan na kasi yung ambulansya ay on the way na dun sa San Pedro, Laguna. At yung picture nag-send ako, 'di ba? Ito pala yun si ano bang pangalan nun? Yung kapatid na natutulungan natin. Kapatid ni Arlene, natutulungan po natin. Nag-send naman sa akin kanina ng picture, no? At least so, mabilis yung action. Kung ano po yung next move nila, ay baka dalhin po sa National Mental Center po. Dito yata sa Mandaluyong yon. And then kung anong gamutan at matulungan po ng akay ni Governor Sol Aragones ng Laguna. Maraming salamat po in advance sa inyo, Governor Sol Aragones. Lahat po kayo dyan. Mabuhay, mabuhay. Kung swerte nyo at meron kayong ganyang gobernador na action din ho, mga kaibigan, the action lady ng Laguna. Hindi na namin alam ano nang yayayari. Kanina okay pa tayo din eh. Ngayon hindi ko na alam. Serbisyong may malasakit. Aksyong walang atrasan. Sige, 1:47 ang hapon. Lahat ng tinatawagan namin kanina umukay. Carolina Marcelo, nakikinig ko kayo ngayon. Magandang hapon po sa inyo at maraming salamat po sa pagtutok nyo sa ating programa, no? Opo, yung nga yung ano na, doon lang ako napaisip yung sa bata, mga kaibigan eh. 'Di ba? Nakakalungkot, nakakaawa eh. Hindi po sa ano pero 'di ba? Imagine mo yung ilang beses pong talagang pinaghawak-hawakan ng parte ng kanyang mga katawan. Anong kalaban-laban 7 anyos na bata? Dapat talaga itong taong ito, yung mga manyak. Ay, nako talaga naman ako. Kung hindi lang masama ang talagang ewan ko, nanggigigil ako sa iyo, pare. Alam ko ng pangalan nito eh. Hindi ko lang masabi yung pangalan niya on the air eh. Kasi pag binanggit mo na yan, mga kaibigan, pag kumalat na yan, alam na. Pwede na magtago ho yan. Pamumulesta ho yung ginawa eh. Tarantado ka't isa ka rin eh, ano? Walang hiya ka, may asawa ka, may mga anak ka siguro. Tapos gagawin mo yan sa gagawin mo dun sa... Tsaka ito pa ang kaso pa nitong mag-asawa hong ito, mga kaibigan, sa labor po, pwedeng kasuhan to. Imagine nyo ho, minor de edad, pinayagan pa rin ho nila magtrabaho kahit sabi na natin nangangailangan yung bata. Doon sa probinsya na yon, di ba? Imagine mo, naghahanap buhay, 17 anyos na bata, para sa pamilya. Okay, di ba? O, ano nangyari ho? Tingnan niyo ho, minulestaw ng tarantadong yung asawang lalaki habang wala yung asawang babae. Dapat diyan pinuputulan ng yan eh. Sumbong mo. Aksyon manyak. Manyak ka. Hindi kita titigilan. Ano nang manyak ka ha? Gagawin ko ang lahat, matulungan tong si Ali. Gagawin ko ang lahat ha. Oo, sa PAW ilalapit ko lahat ito. Lalapit ko sa PAW kahit po sa ito. Sira ulo mo. Oo, nakakapang ulo. Yung mga klaseng ganitong tao, di ko alam eh. Sabi nga dito, nakita mo, ano gagawin ho natin dito? Dapat makulong. Diba? Gustong gusto kitang, murahin. Sumbong mo. Aksyon agad. Ang dami natin tinatawagan, hindi na sila sumasagot. Sige. Sige, pati si Asek Marcos Lacanilaw ayaw na sumagot. Bakit kaya? Nakaramdam mo ba kayo ng Magtatanong lang naman kami, tatanong naman ho namin, bakit ho ganun? Ang gusto ninyo, mabilis na aksyon. Hindi ba, ang problema pa rin na sinasabi ko, tinutukoy ko mga kaibigan, di ba sabi nila, bawal na ho yung open deed of sale. O di ba, kung ganun po sinasabi ho nila sa mga buy and sell, bawal na ho yung open deed of sale. O ngayon, ginagawa ng mga tao sa mga bumibili ng mga second hand ng mga sasakyan, siyempre, dapat may deed of sale. Ang problema ngayon, mabagal naman po sila, yung mga tao nila sa probinsya, para magproseso po sa LTO. Sa mga probinsya, ang bagal naman nila magproseso ng confirmation ng mother ho, yung sinasabi ng ORCR. Kung saan yung mother file. Bakit gano'n napakabagal? Aabutin pa ho ng ilang buwan. Sumbong mo. Aksyon agad.
Oo, child labor laws yan. Rape in minor ang kaso. Tarantado tong lalaking ito, hindi na nahiyang kapal na mukha nito, no? Kasi may mga hindi kaya addict to or whatever, may mabuti pa yung minsan yung may mental health problem eh. Ito hindi eh. Anak ng demonyo tong Gusto ko nang banggitin yung pangalan po nitong taga Socorro eh. Pero hindi ko titigilan ito, maniwala kay sa Ali. Kung nandiyan ka man Ali, nakikinig ka ngayon anak. Maniwala ka sa akin, hindi ako titigil tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Gagawin namin ang lahat, may lapit ka at mapabilis yung kaso na yan, di ba? Kasi wala na raw magagawa yung PNP, mga kaibigan eh. Pero ang tanong ko doon, bakit ganun katagal? Ilalapit pa rin namin ho ito sa PNP. Ba't ho ganun katagal? Di ba? Ano nandiyan? Shanin, hindi nyo na ako masagot. Ano na? O sige, sino pa yung pwede yung hindi pa natin natawagan dyan, nakakaya sa kanila. Meron pa tayo, yung hindi natawagan, may oras pa naman. Alam ko na. Siya nga pala si, Bisel ba yon? Bisel? Ano yung pangalan nun? Shanin, si Bisel ba yon? Bisel? Bisel, kung nanonood ka ngayon, Bisel, nakikinig ka, tinatawagan ka namin, pero yung linya mo is potol, out of the coverage, out of the coverage area, hindi matawagan. Bisel, if you are listening, yung humingi ng tulong po sa atin na nasa bandang Sambales yata, ang magulang ina sa Mindanao, gusto ka sana namin tulungan, kaso ang problema, hindi matawagan yung telepono mo, yung cellphone mo, yung cellphone number na binigay mo, hindi namin matawagan, ha? So, please, mag-message ka ulit para makuha namin yung cellphone number mo, makausap ka namin, malaman namin kung anong may tutulong natin, no? Balikan mo na lang si Ali. Okay na, sige. Sila iset nyo na lang bukas ulit. Baka may mga meeting agad-agad. Pero yung kay Arlene, yung case ni Arlene, alam ko, tawagan nyo nga rin si Kuya Arman Cambe muna. Para makakuha tayo ng update kung ano na nangyari. Hindi nyo na alam kung anong gagawin nyo dyan, Sige, Lucy na sila, magandang hapon din at maraming salamat pagtutok kayon sa mga nanonood. Ito po ang aksyon agad ng DWIC 882. Kung meron na kayo lalapit sa amin, kami po ay very willing to help, no? Medical assistance, legal at iba pa hong mga assistance na pwede naming mailapit po sa inyo. May ilapit na gusto nyo pong ilapit sa amin ay matulungan ho namin kayo, no? Sige. Okay, sabi ko si Kuya Arman muna, Cambe, di ba? Ano ba? Sige, Ali. Hello, Ali? Hello po. Okay, Ali, ganito na lang ang gagawin natin, siguro dahil Lunes ngayon, makikipag-ugnayan kami sa PAO, sa Mimaropa region, ha? Sa Region 4B. Ngayon, ang gagawin natin, Ali, ibibigay namin yung mong detalye sa kanila para matulungan kanila sa ganun para hindi ka na gumastos sa abogado. Tapos ipa-follow up po natin yung case po, kung totoong final po ng PNP dyan sa May Socorro, sa prosecutor's office po, yung kaso po na yan na sinasabi po nila, yung inilapit po nila sa inyo, inilapit po ninyo sa kanila, okay? Apo. Para malaman po natin kung nasaan na po at sabi mo nga, ang gusto mo ay justisya. Tama? Sa ginawa sa iyo. Alright? Okay, Ali? Apo. Sige. Ay nga po pala din po pala about po din sa pagkakasabot po. Kaya po ako nakakaisip po kasi wala na po po. Ano? Hindi kita maintindihan. Medyo yung yung linya mo. Ano yun? Sorry? About dun sa trabaho ko po. About doon sa? Trabaho ko po. O, yung trabaho mo. Opo, kaya po ako nakikinig ng trabaho po kasi po. Sandali. Naintindihan ko na. Although medyo malabo. Kaya ka nagtrabaho kasi ulila ka na sa magulang. Opo. Ang kasama mo na lang, sino? Lola ko po. Yung lola mo. Alright. Sige, naintindihan kita, Ali. Ali, huwag ka mag-alala, ha? Nandito kami, tutulong kami.
Gagawin namin ang lahat, matulungan ka namin, ha? Sige po. Oo, ano ka lang, relax ka lang, mag-pray ka lang at wag kang bibitaw, okay? Kalimutan mo lang, mag-pray ka lang talaga. Pero sabi nga namin, a-actionan natin itong problema mong ito, ha? Opo. Makikipag-communicate kami lagi sa iyo, ha? Opo. Sige, Ali, ha? Alam ko medyo may trauma 'yan. Wag mo naman muna masyadong isipin. Ang importante yung sabi mo nga kayo na lang ng lola mo. Kumusta ba? Ano bang trabaho ni lola? Wala po. Sana paano kayo nabubuhay? Paano kayo nabubuhay, Ali, ng lola? Yan po. Ha? Pwede bang medyo ano ka ng konti kasi hindi kita naintindihan eh. Yan. Ande, Wala. napuputol-putol yung linya mo, Ali. Pwede bang, nasaan ka ba ngayon? Labas po ng bahay. Sa likod ng bahay. Labas po. O yan, malinaw ka na. Anong trabaho ni Lola? Wala po. Alang taon na ang Lola mo? 65 po. Wala sa trabaho. Wala. So, paano kayo nabubuhay mag-Lola? Dahil sa mga padala po. Padala po. Padala. Mga mga anak po niya. Ano daw? Ano po? Padala po galing sa mga anak niya. Doon kayo nabubuhay sa padala ng mga anak niya. Alright, sige. At least malinaw tayo. Sige. Hayaan mo't, nag-aaral ka ba ngayon? Hindi po. Tumigil ka. Opo. Tumigil ka sa pag-aaral. Okay. Mindoro ka, no? Mindoro? Opo. Sige. Baka may pumunta dyan na reporter. Pag nagawi dyan, papuntaan namin sa inyo dyan sa lugar nyo, ha? Opo. Okay? Basta ano lang, mag-update kami sa iyo. Ano man ang mangyari, ha? Opo. Salamat Okay. po. O Ali, ha? Ingat kayo ng lola mo. Thank you. Salamat. Okay. I-ano nyo na lang to sa yung nakausap natin sa Mimaropa din yun, di ba? Mindoro din, yung sa PAU. Si Sir, mabilis yung action nun eh. Yung kausap natin. Tapos, alamin natin din sa PNP sa Krame, paano ba yung, yung pag-iimbestiga. Di ba? Kasi may nagsasabi sa akin dito na mukhang may negligence or but ganun katagal. Negligence of duty. I don't know if it's ganun nga yun, no? So they have to explain it to sa atin, no? Para malaman natin. Kawawa talaga yung bata. Anyway, nasa linya si Kuya Arman Cambe. Kuya Arman, magandang hapon. Kuya Arman? Hello, Arman Cambe. Arman Cambe. Kuya. Ay, good afternoon. Boss. Hello. Medyo nakilos na ni Governor Aragones yung staff ng akin ni Sol. They are already scheduling that particular incident na madala kagad sa NCMH. Hindi, ang ibig ko sabihin, napuntahan na ba yung ating Kaninang tinutulungan? maaga, nagpunta na yung staff ni Dolan Castro, pinrioritize na nga sa utos ni Governor Sol na i-prioritize kagad yung pasyente sa San Pedro para madala kagad sa NCMH. Mga kailan po ito? So yung ambulansya, kumbaga, pumunta muna yung staff. Ang alam ko, Kuya Joel, within this day, ay pinapunta na kagad ni Gob doon sa Laguna Rescue namin. Okay. So yun po yung update dyan ngayon. Gawa nang malaman ni Governor Sal na in-refer ng DWIC, pinakilos kagad si Dolan Castro Okay. na asikasuhin kagad yung pasyente, madala sa NCMH. Sige. Kuya Arman, maraming salamat. Pakisabi, maraming salamat kay Governor Sol, kay Sir Dolan Castro. Maraming salamat and everybody there sa Governor's Office, ha? Pakisabi na lang. Kasi kilala ka rin pala nila Gob at saka ni Dolan Castro eh. Ay, ganun ba? Ay, salamat naman, salamat. Oo.
Through na Noel Alamar. Noel Alamar. Si Noel Alamar, Kuyang Noel Alamar. Sige, maraming salamat. Okay. Oh, siya nag-follow up doon para madala kagad. Sige, thank you. Kuya Arman, maraming salamat sa iyo, ha? Okay, thank you Kuya Joel. Thank you very po, much. salamat po. Alright, sige mga kaibigan. Sumbong mo, aksyon agad. Ano yan, meron pa? Meron pa tayo? Wala na? Alright, sige mga kaibigan. Meron po tayo nakaset kasi kanina. Si Asek Marcos Lacanilaw ng LTO, baka medyo nag-busy lang. Meron pong mga minsan kasi di ba iwasan, bigla may tatawag, may meeting, ano ha. Try ho natin ulit bukas mga ka-aksyon, ka-IC, no ha. Once again, Raymond Agustin, pare, maraming salamat for joining us today. Ayan, sa amin po, kahit ano pong tulong, may tutulong ho namin sa inyo. Bukas po ang aming mga linya ng telepono, 0966-465-8485, 8470-1473. At pwede rin ho kayong pumunta dito, sumadya dito sa aming himpilan. Kami po'y matatagpuan sa 20th floor ng City State Center Building, dito po sa Shaw Boulevard, Pasig City. Sa mga nakatutok sa atin, maraming salamat po. At sa mga lumalapit, sana'y natulungan namin kayo, or sabi nga ho namin, wag ho kayo mag-alala, aaksyon kami kaagad sa pagtulong ho sa mga hinihingi ho ninyo sa aming, inilalapit po ninyo sa aming problema. Ano ha? Ito po ang inyong lingkod, Joel Malasakit Mangoronspec, kasama ang aking team. Nandyan po si Shanine Yang, nandyan si Aimee Pan. Ang newsroom po natin, ganoon din ang ating tech department with Aldrin and Kurt. Tama, mali? Tama ba? Sige po. Kent pala. Si Kent. At siyempre sa aking mama Olive, Mama Francine, Chindom, Leoj, Jazz, and also kay Aldrix. Ito po ang Sumbong mo, aksyon agad. Aksyon agad ng DWIZ 882. Susunod na awit para sa iyo. Serbisyong may malasakit, aksyong walang atras.